Ginagawa na nila kahapon yung pag-change ng electrical wires sa may ground floor na ceiling. Electrical lights ba dito? So mahirap actually. Pumapasok sila sa butas ng ceiling na may makitid. Kitid pinapasukan nila. Ito pinapasukan nila. Binutasan at nakapasok sa kabilang lugar. Pero itong other side, hindi na gagawa ng paraan. Ito. So, tinanggal nila yung buong board. Yung buong plywood, tinanggal nila. Saka ginagawa dito. So, nag-change ng wire. Hindi pa tapos ba ito, ongoing. Pagkatapos kailangan ibalik to. So, yun. So far, napalitan na yung wires, Ito, ginawa ng enclosure ito. Same enclosure. Itong kwartong ito naman, yung office, inaayos na. Inisimulan lang gawin din. So, ayusin to. Ayusin na yung wallpaper in progress. Marks ang tulo. So, kailangan mahanap to para ma-address yung tulo. May mga sa mga hapa. So, kailangan ayusin. Yung mga problem. Medyo mahaba yung crack. So, hindi napapansin kasi wallpaper. Kailangan tibayan yung pundasyon. So, itong ceiling na to, naman kailangan butasan din ng ceiling. Same sa kabila to. So, itong ceiling dito, ganun din to. Butasan. Hopefully, makakagalaw sila sa taas. Ay, ma-electrons dito, may problema pa. Hindi pa nila natapos. Ito na. May nakaabang na rin dito para sa heater. In case talaga in the future, diba? So, kailangan outlet na lang. Nasa third room ng second floor. Ayan, medyo malaking ginagawa dito. So, yung lahat ng cabinets, inaayos na ongoing. So, ongoing siya. Daming nakalabas ako eh. Daming nare-repaint. Pine-prep, diba? Siguro katumbas ng kwartong to yung mga cabinet, siguro pang mga around 3 kwarto. Kaya siguro mga 2 to 3 days to. Or hopefully matapos siya ngayon, pero based on the progress kahapon, hindi siguro matatapos to ngayong araw. Kasi ilan pa lang na pinturahan eh. Oh. Ito pa yung pintura maganda.
Ito yung multipoint na to. Kung gumagana ba, kailangan tanggalin mo na dyan. Ilipat dito. Primer pa lang bale. Baseboard. So, kung ito kailangan ito ayusin ang CR. Ito kailangan ayusin ito buo. Ayusin din ito, palitan ng PPR. Ganyan ito. Palit ito, even to that brown, lahat ng black na ito. Kukas ng tulo sa baba. So, malaking trabaho dito. Ito yung hindi pa nagagawang kwarto bali. So, ang fourth room, yung buong CR ginagawa ngayon. Sinichiping ng CR. Tapos ito mga tubo, papalitan to ng PPR. At kailangan gumalaw to kung saan papunta yung mga PPR. Kasi kailangan maayos mo yun para mag-function tong shower heater maayos. So far na shipping na ito sa baba. Nabukasan na siguro anong 2/3. Panay cracks na rin tayo gaya. No? Panay cracks na. Ito meron na rin crack to pero hindi rin magawa ng paraan yun. Unless wawasakin yung mga salamin na ito. Ito yung unang kwarto. So, kapon nagsimula tayo maglipat-lipat ng kunting gamit, inayos. Yan. Ito, ibubuo natin to para may lagay ng gamit na. Baka ibuo na lang ito isang higaan dito. Para mawakas ang karat sa kabila. Yan. Ito naman, kailangan pinturahan itong itong siya, kailangan pinturahan na rin ito. May signs of wear and tear na rin ito. So, huwag na rin hintayin masira. Pero obviously, kailangan i-chip din ito. Itong CR same din to, sa pangatlong kwarto na pinipinturahan ngayon. Kailangan ayusin yung CR niya. Kailangan i-chip din yan. Tapos natin yun. Kailangan i-chipping yan. Itong part. Para mapalitan ng PPR. At pagkatapos yan, mag-chip din sa sahig para lumakbay yung PPR.
gusto mangyari ng gumagawa, pag-isipan niya kung pwedeng iakyat na yung tubo para di masyadong maraming masisira. Sabi ko, okay lang naman, kung kaya. So, isang option ba? Lahat idadaan sa dito sa kisame, para di obvious. So, gaya ng nasa summary kahapon. So, as of the end of day 20 days bale, paggastos tayo around 300 something, 300 plus na sa materials, sa labor around mga 130. Ang nagagawa so far, majority ng electrical lines sa palitan na sa second floor. First floor, halos lahat ng convenience outlets na. Tapos yung mga lighting sa baba, sinisimulan na yung medyo malaking trabaho yata based na nakikita ko. Kasi binubuksan nila yung ceiling para mapalitan yung mga ilaw. Pero necessary kasi so nakita ko sa mga linya, maraming may mga problema na yung lines. Diba? No way, diba? Yun ang problema pag may mga ceiling sa bahay. Mahirap pagpalit, mahirap pag-maintain. Ito pa yung mga kalat sa room 3. Room 2 pa, sorry. Grabe, ang dami. Oh, yeah. Ibig sa dire-diretso yung paggawa. Sino problema pati yung gamit paglipat. Grabe. Sa loob pa lang to, diba? Sa labas. Sa labas. Daming gamit. So going to 1 month na in calendar days yung paggawa dito. Happy naman ako sa progress so far. Kasi yung dati kong nakausap, kuryente lang dati kong nakausap. Sabi niya sa akin gagawin niya sa 2 to 3 months. Electrical lines, lahat. Buong electrical lines for 350 plus materials, siguro mga estimate niya 500 ang mga gastos to. Tapos maliban dun, yung mga electrical lines sa kisame ng first floor, di na mapapalitan daw. Kasi nga mahirap magpalit. Kundi sisarayin daw niya yung kisame. So, yun ang sabi niya basically. So, kumbaga, all electrical lines papalitan niya except yung first floor kisame. Which, right now, sa nakikita ko, dapat na lahat pinapalitan. Kasi nga, malutong na eh. Marami nang nasunog. Ito kasi, kumbaga, labor so far, half pa lang ng in-estimate sa akin. Pero yung electrical na ginagawa, almost done na. Siguro estimate ko 1 week. 1 more week tapos na yan. Or if not 2 weeks tapos na yan. At naayos pa pati mga problems sa bahay interior. Marami actually. Pati yung water naayusin, diba? Which is pasalamat ako, diba? Malaking problema yung water line yan.